Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging po. Alam niyo ba na lahat tayo ay meron pinanganak po na dapat nabubuhay sa pananampalataya? So ang topic po natin for today, we are born for a life of faith. Yes, pananampalataya po ang ating pag-uusapan po sa araw nito. So bigay ko po sa inyo ang meaning ng faith. Faith means having trust, tiwala, assurance, sigurado, confidence, sa ibang tao. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya. At ang iba pang definition, faith is about being 100% sure about something we haven't seen yet. And faith is also the keynote of our relationship with God. It means total dependence on Him. Bakit po ganun? Kasi nga po, di ba, sabi kanina, faith is being 100% sure about something we haven't seen yet. Nakita na po ba natin ng Diyos? Di ba hindi naman po because He is a spirit. So, ang Panginoon po ay nasa heaven, tayo po ay nasa lupa. So, we don't see God. Pero nararanasan po natin ang Panginoon. So, faith is a keynote of our relationship to the Lord. So, total dependence po kailangan ng bawat mananampalataya po sa ating Panginoon. So, alam niyo po ba, may sinabi po ang Bible na ang pananampalataya natin ay napaka-importante. So, Hebrews 11:1, ang sabi dito, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, napakaganda po, mismo ang Bible na po, hindi na po ang dictionary nagsasabi po niyan, that ang ating pong pananampalataya ay meron tayong pag-asa, may hope tayo, certain things of what we do not see. So napakaganda po ng pananampalataya na pag-usapan, pero napaka-broad po nito. So I'll just give you a little bit of the topic of faith po. Alam niyo po ba na ang pananampalataya ay only thing that pleases God? So sabi ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. So if you want to please the Lord, faith lang po kailangan po natin. Yan po ay hindi nabibili sa palengke, hindi nabibili sa supermarket. Sa araw na itututuro po natin paano ka magkakaroon ng pananampalataya. Okay, so without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So meron po mga reward din pag kayo po ay lumalapit sa Panginoon. Amen? So kailangan nagtitiwala tayo, kailangan nandun na alam natin talagang nandiyan si Lord kasi akala nung iba, ay bahala na kung narinig ako ng panalangin ng Panginoon, bahala na kung talagang merong Diyos sa mundong ito. Kaya nga po lumabas yung mga atheists, di ba? So kaya po meron, they don't know talaga kasi kung meron ba talagang God. Pero tayo po meron pananampalataya at bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya na may Diyos? Even doon na hindi natin siya nakikita, there's a lot of explanation po dyan. At hindi na po natin itatakil yan because of the time. So ngayon, God has placed such a high priority on faith because faith presupposes total dependence on Him. So paano ba tayo nagkaroon ng faith kay Lord? Kasi nga hindi natin siya nakikita. So kailangan natin maintindihan mga kasama at mga kapatid, paano ka nagkakaroon ng faith? Saan ba nanggaling ito? Saan ba pwedeng bumili niyan? Paano pa? Makakahiram ba ako niyan kay pastor? Makakahiram ba ako sa ibang mga kapatiran dito sa simbahan? Hindi po. Yan po ay dapat personal. Ang pananampalataya po ay personal. So pag-aralan po natin, faith means having trust. Magtiwala po muna tayo. Ano ba yung pagtitiwalaan natin? Yung pong salita niya. Yan lang naman po ang binigay ng Panginoon dito po sa lupa. Panahon pa ng Old Testament, ang binaba po niya ay salita po niya. So you have to trust God's word. Assurance and confidence in another person or God. So yan po yung pananampalataya. Dapat may tiwala ka. Even sa mga tao po, di ba? Mahirap naman magkaroon ka ng pananampalataya sa tao kung hindi mo pinagkakatiwalaan yung taong yun. So pag magkakaroon ka lang ng faith sa Lord when you hear Him, believe His word, and trust His word. So yun. So ulitin natin, magkakaroon ka lamang ng pananampalataya sa Lord pag ikaw ay narinig mo ang salita niya, naniwala ka sa salita niya, at pinagkatiwalaan mo ang kanyang salita. So yun po yung pananampalataya. So paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Sa salita po niya. So, Romans 10:17 sabi din, so faith comes from hearing and hearing the word of God. Napansin niyo po, dalawa ang tenga po natin, isang kaliwa at isang kanan. So ibig sabihin po, ang salita ng Panginoon dapat pinapasok, hearing and hearing the word of God. So pag pumasok po yan sa kaliwat kanan po ang salita ng Diyos, narinig po natin yan, so yan po ay pag-process sa atin na hindi natin namamalayan. There is a processing na nangyayari sa buhay po natin
pumapasok po yan sa brain natin para magkaroon po ng um, an understanding, yung pong narinig po ng tenga natin. Then, pumapasok po yan sa puso natin. So there is a saying also, kung ano man yung pinipid mo po sa sarili mo, ano yung pinakikinggan mo, ano yung pinapanood mo, ano yung naririnig mo, yan po yung buhay mo. So that's why kailangan po tayo magkaroon ng shift. So that's why ang topic natin, we are born as a Christian to have a faith, life of faith. Amen po ba kayo dyan? So kailangan matuto po tayong magbasa, makinig, at makinig ng salita ng Diyos. So dalawang bagay po o dalawang basis po ng pananampalataya. Our faith in God is based on two important realities. Hindi basta-basta magtitiwala ka lang basta-basta. Kailangan merong pinanggagalingan yung pagtitiwala natin. Kailangan may pinanggagalingan talaga yung mga salita ng Panginoon. Ano po ba yun? Yung two important realities about our faith in God. Okay, the number one is the nature of God, and the number two is the work of the cross. So without the work of this cross, ay wala na po tayong pag-uusapan because wala na po akong ipopromote sa inyo na salita ng Diyos. Kasi walang silbi, kasi nga po wala naman nangyari sa work ng cross. Pero the reality po, meron po kasi. At simula noon hanggang ngayon, sa patuloy pa susunod na panahon, mararanasan natin ang gawa ng krus ng Panginoong Hesus. Okay, pag-usapan po natin yung una, yung nature ng Lord. Sabi diyan, Abraham is given as the greatest example of faith at work. So faith at work. We cannot have only a faith, isang salitang tiwala, kung hindi naman natin ginagawa ng action. Halimbawa, nagtitiwala kang sumakay ng jeep, ng taxi or ng transportation, pero hindi ka naman sumakay, pero tiwala ka naman. Nakakarating yung mga tao doon sa pupuntahan nila, pero hindi ka sumakay. So ikaw mismo hindi mo naranasan. Right? So yung especially yung mga merong phobia po sa eroplano, gustong-gusto nila sumakay ng eroplano, nakikita nila, oh, wow, ang ganda-ganda, pupunta sila kung saan-saan lugar, 'di ba? Meron naman silang capacity to pay the air ticket, pero ayaw nilang mag-work, ayaw nilang sumakay ng eroplano because natatakot sila. Marami pong mga ganyang mga tao na naririnig nila yung salita ng Diyos, pero ayaw nilang mag-step forward at subukan ang salita ng Panginoon. So sabi dito, si Abraham po, he and his wife were beyond childbearing age. Noong panahon na yun, mga matatanda na po sila, yet God promised him a son. Hindi na po sila yung tinatawag ng mga mag-asawa na bata at pwede na magkaanak. Pero sila po ay nalipasan na ng panahon. So even more, God promised that through that son, Abraham would become the father of many nations in believing God for his son. Ano pong ginawa ni Abraham? Nagtiwala po siya sa Lord kahit hindi po niya pa nakikita ang Panginoon. Abraham's faith was in the three aspect of God nature. Bakit po? Kasi alam niya may Diyos. Alam ni Abraham na may Diyos na kahit matanda na siya, 'di ba? Lipas na yung kanyang kalakasan at hindi na siya pwedeng magkaanak, pero nagtiwala lang po siya sa Lord. Bakit po? Tinignan muna niya sino yung nagbigay ng promise sa kanya. Okay, unang-una po, nabanggit ko na yung promise ni Lord. Yan po yung unang-unang tinignan ni Abraham, yung pangako ng ating Panginoon. In Romans 4:20 sabi dito, he did not waver at the promise of God through unbelief. Hindi po nagbabago yung pananampalataya ni Abraham, hindi siya nagsusway, hindi siya nagkakaroon ng unbelief sa kung ano man ang sinabi ng Diyos niya, but was strengthened in faith, giving glory to God. So, yung po ang pinaka-standard po natin dito. Pag narinig mo, magtiwala ka, kapatid. May pangako si Lord, pagtiwalaan mo ang pangako ni Lord. So, number two, ano ba si Lord? Ano ba yung mga karakter ni Lord, yung attributes ni Lord? God's character. Okay, si God ito si God yung nag-promise sa'yo, mga kasama, mga kapatid. Siya lang naman ang gumawa ng langit at ng lupa. Pero kung yung mga politiko ang mga ngangako sa'yo, huwag ka na magbigay ng todong tiwala dyan sapagkat hindi lahat ng mga politiko o tao ay makakasunod sa kanilang mga pangako. There are times and many times na hindi nila nasusunod yon, napapako po mga promises nila. Pero when God, the King of Kings and Lord of Lords ang nagsabi po ng kanyang pangako, tutuparin po niya yan. Kaya nga sabi po ng Hebrews 11:11, by faith Sarah herself also received strength to conceive seed. Ano po yun? Nagkaroon siya ng pananampalataya, nagkaroon siya ng kalakasan dahil narinig niya, sabi ng asawa niya, nagsalita si Lord, magkakaroon daw tayo ng anak. So,
Karoon siya ng tiwala din do'n kasi nagtitiwala yung asawa niya. And she bore a child when she was past the age because he judged him faithfully who had promised. So, ang ginawa ni Sarah, nung asawa ni Abraham, nagtiwala lang. Because nagtiwala si Abraham, nagtiwala din siya kay Lord. So, because of the time, ngayon pong araw na ito, susundan po natin ito. This is, bukas po ay part 2 po ng ating pong topic na we are born to live a life of faith. Mga mananampalataya tayo po ay dapat mamuhay sa pananampalataya po. Kaya nga mananampalataya. Okay? So, tayo po'y mag-pray muna at hayaan po natin kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga pangako po sa amin. Salamat po, Lord God, tinuturuan niyo kaming mabuhay sa pananampalataya. Thank you for this topic, Lord God, that we are born to a life of faith, O God. Thank you, Lord God, dahil pinapakita mo kung sino ka at paano ka namin mapiplease, Lord God. Hayaan niyo po ang inyong kapangyarihan, salita niyo po ang siyang manatili sa mga puso ng mga nasumusubaybay upang manatili po at maging strong ang mga faith po ng bawat isa. Purihin at sambahin ka, pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita po tayo bukas.